Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanatang 5, talata 1 hanggang 11. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin, nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinaway nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nilang lahat at sumunod kay Jesus. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ito po ay si Simon Pedro nang si Jesus ay mag-utos ng dapat niyang gawin upang makaranas sila ng himala at mga kababalaghan na pwedeng magawa ng Panginoon sa kanilang harapan at kanilang masaksihan. Minsan may mga bagay na iniuutos din ng ating Panginoon sa ating buhay, ngunit minsan di natin ginagawa kaya hindi natin nararanasan yung himala na pwede niyang magawa sa ating buhay. Kaya nga, kung mayroong instruction at utos o pinapagawa ang ating Panginoon, tatandaan natin palaging mayroong pong kalakip na reward sa bawat pagsunod. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, maraming beses sa ating buhay na tila mas nananaig ang saloobin ng sarili kaysa sa mga bagay na nais iparating sa atin. Totoo naman, marahil may mga bagay tayong nakakaligtaan kung hindi natin bubuksan ang ating tainga at puso sa mensahe na labas sa ating pangunawa. Hindi natin batid na may mas magandang dulot pala ang ipinababatid ng Diyos sa ating buhay na labas sa ating mga plano. Parang gustong sabihin ay mas maganda ang magagawa ng Diyos, mas maganda ang plano ng Diyos sa atin kaysa sa ating mga sariling gustong gawin at mga sariling plano. Hindi nga lang natin ito nararanasan sapagkat ang nananaig ay ang ating sariling nais o ang ating sariling gusto. Hindi ito maisa sa katuparan kung patuloy nating isesentro ang ating atensyon sa pansariling kagustuhan. Minsan kasi gusto natin kaliwa, ang gusto ng Panginoon kanan. Ang gusto natin umatras, ang gusto ng Panginoon abante, nanduroon sa gusto ng Panginoon yung kanyang pagpapala. Inihimok tayo ni Jesus na may mabubuting bagay pa ang maaaring mangyari kung hahayaan natin siyang mamuno at manaig upang gabayan ang ating buhay. Hayaan natin ang Diyos na kumilos na naaayon sa kanyang kalooban dahil kailanman ay walang hinangad si Jesus, kundi ang masaksihan natin ang kanyang mga kadakilaan. Ang hangad palagi ng ating Panginoon ay masaksihan natin ang mga himala na kanyang gagawin sa ating mga buhay. Subukan nating pakinggan at pagmasdan ang kanyang mga ikinikilos o ang gawa ng Diyos sa ating buhay, sa ating kapaligiran. Ano-ano kaya ang mga ito? Naririnig mo ba ang kanyang pagpapaunlak o ang kanyang utos o ang kanyang request? Ang kanyang nais na ipabatid na ating dapat gawin? Katulad ng sinabi ng Pedro, "Ngunit dahil sa sinabi ninyo," at nang ito'y kanyang gawin, saksihan niya ang himala sa kanilang buhay at hindi lang siya kundi ang kanyang pating mga kasamahan na nasa loob ng bangka.
Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye.